Meron po akong gustong ibahagi sa inyo sa video na ito na napakahalaga po para po sa akin. Mahalaga po na pag-usapan po natin ito. Marami na po akong nakikitang mga content at mga comment na nananawagan na magsanib puwersa na po ang mga kakamping at mga loyalists. Mga comment at mga content na sinasabi na dapat magsama-sama na ang mga kakamping at mga loyalists at may mga nagpo-promote po ng Unipink. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng isang comment na nabasa ko po dito sa channel natin. Ito po yung comment na nakita ko. I-hide na lang po natin yung kanyang username para po sa kanyang privacy. Sabi niya dito, "Dear Kakampinks and Loyalists, siguro kailangan na po nating magsanib puwersa na ngayon pagkatapos basusin ng Senate ang taong bayan. Huwag na po nating hintayin pa lumala palalo ang sitwasyon. Kung hindi po tayo gagalaw, tayo po din ang kawawa sa huli. Alisin po muna natin ang mga diferensya natin sa isa't isa dahil mas lamang naman po ang kagustuhan nating mangyari sa ating bansa. Kakamping and loyalists, umaksyon na po tayo." Noong pa man, ganyan din po yung gusto ko mga kababayan. Simula nung nalaman ko na yung mga polisiya po ni PBBM ay kamukha rin naman ng polisiya ni Atty. Leni Robredo. At simula nung nalaman ko at napatunayan ko na yung stand ng mga loyalists ay kapareho din naman ng stand ng mga kakamping sa iba't ibang issue at polisiya. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, Pagdating sa West Philippine Sea, pare-pareho po tayo ng stand, loyalist or kakamping, pare-pareho po natin gustong pinaglalaban niya ng ating mga pinuno. Pagdating po sa usapin ng impeachment, pare-pareho po tayo ng stand dyan. Pare-pareho po nating pinananawagan ang accountability at transparency at panagutin ang dapat panagutin. Pare-pareho po tayo nadismaya sa naging desisyon ng Senado. Pagdating po sa human rights, sa karapatang pantao, pare-pareho po nating inapprove ang ICC. Pare-pareho po nating sinasabi na kailangan bigyan ng hustisya ang dapat bigyan ng hustisya. Pagdating po sa Pogo, sa family, pagdating po sa mga dayuhan na bumibili ng mga lupain dito sa bansa natin, pare-pareho po ang stand nating mga kakamping at mga loyalists. Marami po tayong common ground, mga kababayan. Meron tayong pagkakaiba sa ibang issue, pero normal lang naman po yun Pero yung mas marami po nakapareho or similarities natin ang mas nangingibabaw. Pare-pareho natin gusto na ang pinuno, ang pangulo ay statesman or statewoman na may respeto sa mga Pilipino. Hindi ginagawang joke. Hindi ginagawang joke ang buhay ng mga Pilipino. Hindi tayo ginagawang katawa-tawa. At pare-pareho po natin na gusto na ang pinuno natin ay uunahin ng national security and interest ng bansa natin kesa sa China. Marami po tayong common ground. Marami pong mga bagay na nagkakaisa ang mga kakamping at mga loyalists. Kung iisa-isahin ko dito, hahaba po ang video natin. Pero alam niyo naman po yan At sa tingin ko, ito rin yung sinasabi ni Senator Trillanes na it's about time. Nang nalaman natin pare-pareho na meron tayong common grounds at nabuksan ang mga mata natin pare-pareho, na maaari naman tayong magsama-sama pagdating sa bansa natin. Bakit hindi natin gawin? Ngayon, kung sa 2028, kung si Atty. Leni Robredo ay tatakbo sa pagkapangulo, dapat meron po siyang katandem na galing po sa camp or sa admin ni PBBM. Kung si Senator Risa man, dapat meron din siyang katandem na galing po kay PBBM. Iniisip ko nga po si General Torre or si Gubo Chodoro. Pero ang point po dito, at this point of time, total naman napatunayan po nating mga kakamping at mga loyalists na marami tayong pagkakasundo sa mga bagay-bagay at meron tayong tinatawag na common ground sa maraming bagay. Bakit hindi po tayo magsama-sama para labanan ang alam nating mali at masama? Huwag na natin banggitin ang pangalan nila, pero kitang-kita po natin yung mga maling ginagawa Yung hindi nakakatulong sa bansa. Yung hindi man lang makapagsalita against China. Yung nagmamandarin pa. Tapos, nakakatakas, nakakalusot sa accountability. Kung totoong walang ginawang katiwalian, bakit hindi harapin ng trial? Hindi po ba? At yun ang pare-pareho natin sinasabi, mga kababayan, sa mga kababayan kong kakamping at loyalists. It's about time. And dapat po natin itong aksyonan. Sabi nga po dun sa comment, umaksyon na tayo at magsama-sama tayo para ito'y magkatotoo, mangyari, maging totoo, mga kababayan. Kasi po, kung tayo po ay maglalaban na naman, magkakawatak-watak tayo sa 2028, baka na naman po may mag-emerge
ng mga politiko na pang sarili lamang ang kanilang iniintindi at puro alam niyo na kung ano namang mangyayari, bara-bara, mali-mali. Tapos yung papalit na naman sa kanya, magsasuffer na naman. Kasi nilubog na naman tayo sa utang. Pero sandamakmak naman palang korupsyon. Hindi po ba mga kababayan? Huwag na po tayo magpadala sa mga paawa, sa mga kunwari mapagpakumbaba, kunwari ay simpleng tao, kunwari ay ganito, ganyan, na nagpapakita ng pagiging simple, ng pagiging totoong tao, na mura ng mura. Hindi po kung ano yung ugali mo. Ganun din ang pamamaraan ng pamumuno mo at hindi po nakakatulong yun sa bansa. Pero kung ikaw ay desente, ikaw ay maayos, no? May breeding, magre-reflect yan sa pamumuno mo. At hindi ka magiging bara-bara at walang mapapahamak ng inosenteng buhay, mga kababayan. Kayo po, ako po, para po sa akin, pabor ako dyan sa pagsasama, pagkakaisa ng kakamping, yung tinatawag nga pong Unipink, may mga nag-a-advocate na po niyan. Pabor po ako dyan, wala pong problema. Meron man po tayong differences or pagkakaiba, mas nangingibabaw po yung kagustuhan natin sa bansa natin na mapabuti at mapaganda ang bansa natin. Sinabi po yan ng comment na binasa ko. Regardless kung sa Atty. Lenny ay tatakbo or hindi, kung meron mang magiging kandidato ang kakamping, dapat may kasama siya from the admin of PBBM para magkaroon po tayo ng pagsasama-sama. Kasi nakita ko, ang totoong unity ay nasa atin. Ang totoong pagkakaisa ay nasa atin dahil ang atin, ang gusto natin, ay ikabubuti ng bansa natin. Hindi na mga politiko natin. Hindi naman tayo nakikipag-away para ipagtanggol yung mga politiko natin. Nakikipag-away tayo dahil pinagtatanggol natin ang bansa natin. Yung kabila, ang pinagtatanggol, yung China. Mas gugustuhin pa nilang i-malign, siraan ng PCG, siraan ng ginagawa ng mga PNP na naghahanap doon o yung PCG naghahanap sa mga missing sa bungero dahil takot sila na malink ito or madamay na naman yung pangalan ng kanilang idolo. Galit sila sa ginagawang aksyon ng gobyerno, ng Navy, ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea na pinagtatanggol at pinoprotektahan ng West Philippine Sea dahil ayaw nilang ma-open ng China dahil yung kanilang idol ay maka-China. Hindi po ba mga kababayan? At yan ay ayaw natin. Pare-pareho po tayo kakamping or loyalist na naninindigan sa West Philippine Sea. At gusto natin na maayos na pinuno, hindi yung mura ng mura. So kayo po mga kababayan, ako po, wala akong problema dyan. Gusto ko po yan. Ninanais ko po yan. For the sake of our country. Regardless kung ang tatakbong presidente ay from the camp of PBBM, okay lang sa akin as long as may partner siya from the camp of kakamping na magba-vice president. Or vice versa. Kung ang tatakbong presidente ay from PBBM's administration, basta may vice president from kakamping. Or kung kakamping ang tatakbong presidente, may vice president na from PBBM administration. Para po tayo magsama-sama na. Kasi sa totoo lang, unity talaga ang solusyon sa bansa. Pero hindi po pwede na ang ka-unity natin ay taliwas ang paninindigan kumpara sa atin. Hindi para sa bansa. Ngayon, nakita na po natin na tayo pala, kakamping at lawyers ay merong kaparehong paninindigan or ground at stand sa mga iba't ibang isyong panlipunan. Then therefore, nakita ko, napatunayan natin na tayo po ang dapat magkaisa para po sa bansa natin. Dahil para po tayo sa bansa I'm sure marami pong loyalist at kakamping na gusto din yan. Para po sa bansa natin, gawin po natin ito. Kayo po, kung kayo pong tatanungin ko, pabor po ba kayo dyan na magkaisa na ang kakamping at loyalist or maging unipink? Ilagay niyo po sa comment section below nang malaman ko kung marami po ba ang kagaya ko na gusto yung ganun, na magkaisa tayo para sa bansa natin. Na pare-pareho natin gustong suportahan ang ekonomiya natin, ang turismo natin, tangkilikin natin ang sariling atin kahit nga po sa ibang platform. Pag may nagtitinda ng malunggay chips, ampalaya chips, basta locally made, umu-order po ako para lamang matulungan ko kahit papano ang mga kababayan natin nagnenegosyo dito. Bilhin po natin yung local. Prioritize po natin yun, pati yung turismo natin. Makakatulong po tayo sa ekonomiya natin. No? Wag po tayong sumali or sumama sa puro negatibo at puro na lamang walang nakitang magandang ginawa ang gobyerno. Hindi po sila nakakatulong.
Ngayon tayo, nakita natin kakamping at loyalist, pare-pareho po tayong concern sa bansa natin at sa kapwa natin Pilipino. Bakit hindi tayo magsama-sama sa 2028? Baka sakaling doon na natin makamit ang Pilipinas na inaasam-asam natin. Sabi nga ng mga kakamping, kulay rosas na bukas. Sabi ng mga loyalist, bagong Pilipinas. Pwede namang bagong Pilipinas na may kulay rosas na bukas. Hindi po ba pwede yung ganun? Di ba pwede, mga kababayan? So sana po, gawin natin ito, trabahuhin natin na maging totoo. Baka sakaling magtagumpay na tayo bilang isang bansa. Maraming pong salamat sa panonood.